Okay, mga kapatid. Si Kuya, anong pangalan? Regent Caido. Okay. Taga Pangasinan. Oh, si Kuya Ray, ito, Grab. Itong Grab sasakyan driver. na to, yung unit na to, Grab to. Ilan ang tinakbo? 147,000. Okay, 147,000. May maingay. May Ano yung lagotok. ingay niya? Ano yung ingay Yun niya? yung ano pag nagpreno ako, Oo. laglagotok, isa. Isa. Pag abante ko, isa ulit. Oh, so Oo. talagang parang meron pumapalo-palo Oo, ganon. mayroon talaga. Pag atras kasi igaganon niya yun, pag atras gaganon niya yun, tok tok. Kasi nakakapit yung ganun Tok. Tapos pag abante, tok. Tok. Pero pag maandar ka na, magdire-diretso, wala na yun. Oo. Hindi naman siya pwedeng mag-tok tok 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 kasi dire-diretso na ikot Sakli yung sinabi niyo kanina na ano. Okay, sige. Diretso. I-check mo na lang yun. Ganito mga kapatid, itong mga ganitong problema kasi ng mga pang-ilalim, balikan natin yung vlog ko noong isang araw. Yung Honda. Maraming nag-comments doon. O maghapon ka na dito, gusto nyong malaman kung ano yung problema, di ba? Ay, nako. O, tama ba yung sinasabi ko na kung hindi mo kakalasin, hindi mo malalaman kung alin yung may problema? Kasi nagdi-DIY ka rin o driver ka ng Grab. So, siyempre, pag kaya mo, ikaw nagagawa. Oo. Kaya mo nga dinala dito, hindi mo kakayanin kalasin lahat Kasi kung wala ka namang tools, di ba, napakahirap kalasin lahat. Napuyat ako kagabi nag-isip kung pudaling ko ba dito o hindi. Ayun. Ngayon, yan po ang problema kapag yung mapupuntahan yung shop, ay, ito yung sira niyan, yun ang sira niyan, yun lang yun. So, ikaw naman ngayon, naglalaro na sa isip mo, nako, ang daming papalitan. Yung pala, baka mamaya ang sira lang nito. Isang pyesa lang na pag ganun-ganun. Oo, totoo yun. Nakukuha mo? Oo, nag-i-gets ko yun. Kasi, yun nga. Kaya nga kami dito, mas gusto namin yung kinakalas. Kaya ako, pag may nagtatanong sa akin o tatanungin, magkano magagastos ko? Hindi, kailangan kalasin muna natin. Kailangan makita kasi alam mo kung bakit sila natatakot? Kung bakit natatakot sila na, sandali lang, tatakbo ako, may kukunin ako ha. Ito na ako. Ito, may kinuha ako. Ito po, estimate ng isang kasa. Ito, tinignan lang nila. Visual inspection, bumayad siya ng, ito, tignan mo, magkano binayad niya? 300. 3,920 ulit mo. 3,920. Malabo mata natin si Kuya. O, ito mga kapatid, napakita ko sa inyo ha. O, 3,920. Chinek lang. Alam mo kung ano mga chinek nila. Ito, babasahin ko sa inyo. Ito po ay Starex. Ayun, yun nandun sa labas. Pakita mo. Ay, ito. Ayun, yun. Mabilis lang. O, yun, okay na. Okay. Dinala nung may-ari doon sa kasa para ipa-check. So, ang nakita ng kasa, check engine and transmission. O, check engine, transmission. Need to replace turbo assembly. O, papalitan yung turbo assembly. Aray ko. EGR assembly. Diba? Tapos, pour injector to black smoke. Ayan o. Pour injector to black smoke. Need engine oil level is low level. Ewan ko ba, bakit parang Carabao yung English ito? Ito pa. If ever need to go engine pull down. Ako, kung kinakailangan daw, kailangan ibaba yung makina. Engine pull down. Transmission need to replace ATF fluid and shifting bushing. Patay tayo rito. Recommendation, EGR valve, fuel injectors, 4 pieces, turbocharger, ATF, shift lever bushing. Visual lang to. Wala silang ginalaw doon. Nagbayad ng 3,900. 3,920 pala. Ikaw ba? Gagawin mo ba yun? Diba? Ito yung nagsasabi, mga nagko-comments nung nakaraan doon sa vlog ko, na in-estimate lang, bumayad ng 3,900. Pero alam mo kung bakit malakas ang loob ng kasa? Ano pa? Ano ba, sir? Ito, tignan mo. Biro mo, magpapalit ng turbo, magpapalit ng fuel injectors, 4. Sabihin mo turbocharger, brand new, mga 75,000. Tapos injector, sabihin mo 60,000. Adi nasa 100, ano ka na? 60 plus 60, 120, 135 na. 35,000. Okay. Tapos, sabi pa dito, need to pull down engine. Magkano yun kung sakali po pull down? So dito pa lang, parang lumalabas dito, uubos ka ng 200,000. Pag inisip mo yon, kuya, babalik ka pa ba sa kasa? Hindi na. Hindi ka na babalik. Hindi ako babalik doon. Biro mo, ayan yung Starex. Pinadala ko kay Central yung 4 na injectors. 4. Hinihintay ko na lang yung resulta. Pero wala kaming nakikitang problema ng makina. Yan ang problema
nung magpapa-estimate kayo, hihingi kayo ng quotation, Mabigat. wala naman silang ginalaw, wala silang ginawa. Magbabayad ka ng almost 4,000 pesos. Estimate lang. Oh. Walang tornilyo kahit Diba? isa na nakita. Kaya kami dito, sabi mo ko sa inyo kanina, kuya, hindi ko yan sigurado kung kayang tapusin ng isang araw kasi ang importante, pagka mayroong mga maiingay na ganyan, tatastasin mo lahat. So habang tinatastas mo yan, makikita mo kung okay pa yung pyesa at kapag ibabalik mo na, hindi mo na ibabalik yung sira. Oo. Kaya makikita mo yung problema. Yung Oh. pag tinanggal mo na yung sira, paano Oo. ibabalik yung sira na yun? So malalaman mo ngayon, hindi lang pala yung nirereklamo mo, yung makikitang problema. Exactly. O, di ba? Kaya yung may-ari nung Civic na yon, tulad nung ginawa ko, kinalas ko lahat para makita ko yung problema. Maraming pwedeng sira. Magkaroon ng problema, lalo may na yung mga problema. lagatok na yon. O. I-overhaul daw yung engine, no? If ever need to go engine pull down, kasi oil level is low level. Ang tindi ng English ito. Need engine oil level is low level if ever need to go engine pull down. Ganun lang, magpo-pull down ka na ng makina Grabe. dahil lang low level yun lang is, papayag ka ba nun? Ilang taong ka ng driver? From 17 years old. Oh. Adi pagtatawanan mo ngayon Ay, yun, o oo. ikaw. Oo. Di ba, biro mo, kulang lang yung langis, kailangan na raw ibaba yung makina. O, nasa sa inyo na po yan. Kung makatsyempo kayo ng mga talyer din na ganyan ang diskarte, na wala pa namang ginagalaw, ang laki na nung mga quotation nila, ng mga estimates nila, eh siyempre, back out ka talaga dyan. Di ba? So, yun yung kaibahan ni Autorans. Ako, di baling malugi na kami, tulad yung nangyari dun sa nakaraan, kung hindi pinatuloy ng tatay, edi lugi talaga kami. Eh, pinatuloy naman, kaya okay lang. Balik sa maliligayang araw. So, ang importante doon, makikita mo lahat yung problema. At kapag ka ginamit mo na yung sasakyan, safe ka na, at talagang may sasabi mo sa sarili mo na walang madidiskaril doon dahil pinalitan mo lahat Palitan. yung mga Sigurado. may problema ang pyesa. Meron akong customer dito, merong dinalang BIOS doon kanina. Oh, yun. Oh, yung sa security. Oh. Oh, alam nyo ma, Fuel. ayaw niyang iwan yung susi. Fuel pump. Ang sabi nung boss niya, wag daw iwan yung susi. Eh, paano gagawin natin kung hindi iwan yung susi? Eh, kaya lang, hindi naman kami makasigurado kung ano pang ibang problema kasi hinila na lang dito yan. Ang gusto nila, sabihin namin na kayang matapos kaagad. Eh, teka muna, bibili muna tayo ng pyesa. Kapag naikabit yung pyesa at umandar na, edi okay na. Eh, nagmamadali sila, uuwi na raw, dala-dala yung susi, ayaw iwan yung susi. Papayag ka ba nun? Eh, kung ako magpapagawa, iiwan ko para magawa. Abi, siyempre, iiwan mo talaga. Eh, paano kung halimbawa magkaroon na emergency o lalabas yun nasa lifter? Paano natin maitutulak yan? Kung halimbawa po, gusto nyo ipagawa ang sasakyan nyo, ipagkatiwala nyo talaga sa shop. Hindi pwedeng wala kayong tiwala. Kung wala rin lang kayong tiwala, huwag nyo na po ipagawa doon sa shop na yon. Doon nyo po dalhin sa kasa. At sa kasa, hindi rin pwedeng di nyo iiwan ng susi. Pag-aaway kayo ng service manager doon. Okay, pupuntahan ko naman ngayon yung turbo ng patrol na in-order ko kay Sir Ariel. Eh kaso si Sir Ariel ay nasa hospital ngayon. Eh kaso mali rin yung naipadala sa akin. Ipapakita ko lang sa inyo yung turbo na to kung bakit yung patrol na ginagawa namin na modelo ay mahina ang power dahil nga po dito sa turbo. Tara, ipakita ko po sa inyo. Mga kapatid, ito po yung turbocharger ng Nissan Patrol na ginagawa ko po. Sira na talaga yung luma niyang turbo. Ito pakita ko sa inyo. Ayan o. Kapag ito'y umiikot, kita ba, Glenn? Kita? Hindi, naharangan. Ayan. Dito ko sa likod, ano yun. Ayan o. Ngayon, ang nangyayari po dito, mga kapatid, sumasayad to kapag umiikot, tapos hihinto. Kaya nawawalan na po ng boost itong turbo na to. Ayan. Kaso, yung in-order po natin kay Sir Ariel, eh hindi ko na to kinalas. Eh magkaiba talaga sila. Ha? Ito, tignan nyo. Ito po yung surplus na kinuha natin doon. Hindi ko na to kinalas pa kasi magkaiba. Kung ganito po ang forma ng turbo, ayan. Ito yung likod niya. Kita ba to, Glenn, dito? Tapit ka. So, ayan, parehas po sila rito. Ito. Ayan. Tapos, itong papunta sa intercooler, ito yun, papunta sa manifold. Kasi ito baliktad, nandito sa ilalim. Ayan.
Saka iba yung laki nito kumpara sa laki nitong isa. So ibig sabihin, ito patrol din ang kinuhanan, pero malamang sa ibang model ng patrol. Kaya hindi sila nagkaparehas ng design ng turbo. Kaya ibabalik po muna natin to. Isinama ko to sa vlog kasi baka mamaya asahan ng may-ari na magagamit niya na yung kanyang patrol. Wala po eh. Mali po yung nakuha nating turbo, kaya ito po ay bukas na bukas din ay ipapadala ko po kay Sir Ariel. Ngayon, si Sir Ariel po ay nasa hospital, kaya sa misis na lamang po niya tayo makikipag-communicate. Sir Ariel, magpagaling ka, magpalakas ka para makapanumbalik ulit yung pagtatrabaho mo diyan sa Santa Cruz, sa Blooming Treat, no? Sa Genome Auto Supply. Ngayon, mga kapatid, dumating na po yung ating ginagamit sa injector cleaning. No, ito pong vehicle injection apparatus. Ito po yung pangdigasolina naman. So yung mga port injectors ng mga gasoline engine, kahit hindi mo nakalasin yan, ay kaya na po nating pasukan ng chemicals na inilalagay dito para po luminis yung ating port injection assembly. So sa diesel, ito naman po. Yan. Yan. So mas malaki yung sa diesel. Yan. Uulitin ko po sa inyo, ito pong cleaning apparatus po na ito ay para doon sa mga sasakyan na walang problema. Yung gusto nyo lang makasigurado na sa tagal nyo nang ginagamit yung inyong mga sasakyan, yung inyong makina, ay makasigurado kayo na matanggal yung mga dumi doon sa loob ng injection pump, ng common rail, ng fuel pump, pati sa gasolina, yung inyong port injector, lahat yun ay malinis, lalo na kung medyo pumapalya-palya na yung inyong mga gasoline engine, baka kailangan na rin po talagang linisin natin nang hindi na tayo magkakalas ng mga port injectors. At ito nga po yung pang-digasolina, at ito naman po yung ating pang-diesel. Ninta nyo yung farm nyo. Opo. Mayaman si Kuya. Hindi po. Mabayad sa utang. Kumakain na ba ng langis to? Hindi pa naman po. Wala naman talsik eh. Ay para kung sa ano po, kung sa napacheck up ko sa iba, ay parang yan po kasi, ay dati Japan ano. Oo. Ay ako po, hindi ako niya putulan ng timing belt. Oo. Nasira yung mga cam follower. Oo. Ay di ang nangyari po, bumili ako sa Banawi ng cylinder head, isang buo, salpak na lang. Oo. Tumagal naman ngayon, hanggang 6 na taon. Oo. Ay parang sabi nung isang tumingin, yun daw barbula ko, malalim na. Oo. Siguro ano lang, top overhaul lang siguro. Ay kung ano Kasi wala namang usok, wala namang talsik. Ay mas Oo. maganda po sana Oo. at maigi. Ay Top gana rin. overhaul lang. Meron po akong yung pong luma akong Japan, nandun pa eh, maganda pa. Hindi, okay na yan. Yun na po. Oo, okay na yan. At saka ipapamasinshot na lang natin, papatorno natin. Tsaka yung Baka magpalit lang ng valve seat yan. Oo. At saka po yung ating gusto kong yung calibrate. Oo, Kasi matic na yun. napakatagal na po. Medyo may konting fuel knock. Yung mga nozzle tip niyan, magpapalit tayo. Opo. Available naman po yan. Oo. At saka po, pintura, iiwanan ko na yan sa isang linggo. Ay sige, Oo. yung Tapos, pintura, i-estimate pa yan ng pintura Apo, natin. wala pong problema. Itataas. Yeah. Sabi mo, binenta mo na farm mo. Saan mo pa gagamitin? Ay, pag napamili Meron pa kayo na- ibang farm, no? Hindi po, pag ako yung Isura naman mukhang mayaman kayo. Hindi. Utang lang tayo. Hindi naman tayo mayaman. Saan ba yung farm nyo? Ay, dito po sa Mabitak. Sa Mabita. Pero ako'y taga Sampalo, Quezon. Ayaw ko naman ng masyadong Oo. labas. Hindi po, yung pagdating po doon, ayan, tumahimik na. Yung pagdating po doon sa lip niyan, meron kaming ginagawa na puwego doon. So yun, ipapakita namin sa inyo kung yun ang magugustuhan nyo. Para hindi ako... isusog dito po. Oo, yun, nandyan. Para hindi ako Yun. mahirapang mag-explain. Yun. Tapos sa makina nyo, ang sabi kasi ni Sir, i-overhaul ko na daw wala namang talsik, wala namang usok. So hindi naman blow-by. Maganda kasi makina na to, 2L2 eh. O nagpalit lang kayo ng cylinder head. Sabi nyo, malalim na yung barbula. O baka para ano lang tayo, palit tayo ng valve seat. So dadalhin, yun na lang, top overhaul na lang. Kasi medyo may ingay nga ng konti. Pero unahin muna natin yung calibration sa kapalit ng nozzle tip. Pag nawala yung ingay, hindi natin kailangan galawin yung makina mo. Saka na lang po. Oo, pag nawala yung ingay niyan, tapos check na lang natin timing. Pag nire-revolusyon mo, gumagano Oo, dito eh. oo. Dito.
ramdam ko. Ayun, titignan natin yon. Anong pangalan mo, kuya? Dennis Oblea po, from Sampaloc, Quezon. Dennis Oblea, Sampaloc, Quezon. Oo. Sa Mauban, may mga kumpare ko dyan. Sino po? Si Kamota. Mga kapatid, ito yung panglinis natin sa mga port injectors ng gasoline engine. At ito naman, yung pang-cleaning doon sa mga diesel engine. Diesel care. At itong isa ay fuel injection system cleaner. At siyempre, hindi magpapaiwan ng ating Eni na engine oil na ito po ang exclusive na available po dito sa Autorans. Ngayon, hawak ko tong tatlong injectors na to. Ito po yung injectors noong Ford Ranger na nandun sa labas na yung may-ari po kasi nasabihan siya nung dati nilang mekaniko na driver din na pwede daw bumili sa online. Ayan, ito na, alam ko na kung saan talaga siya bumili. Bumili po siya sa Alibaba. Doon siya nakabili ng tatlo, 12,000 ang isa, hindi po talaga gumana. Kasi alam nyo mga kapatid, itong mga injectors na to, nag-i-injector coding pa po kami dito kapag ito ay nilalagay diyan sa engine. Hindi naman basta-basta na lang isasalpak mo. Ngayon, kung yun yung original niya, walang problema. Kasi naka-code na yon doon sa ECU. Kaya nga pag tinatanggal itong mga injectors, nilalagyan natin ng numero yan, 1, 2, 3, 4. Para maibalik mo rin sa tamang pinanggalingan. Pero kung halimbawa bumili ka ng bagong injectors, hindi talaga gagana dahil hahanapin ng ECU yung mga original na injectors. Ngayon, kahit na i-try namin na mag-injector coding, hindi rin po gumana yung mga galing po na yon ng Alibaba, yung mga galing ng China. So pinadala sa akin itong tatlong luma at itatry po na ipadala kay Central para po ito ay ma-rebuild. Naku, malaki na po ang nagastos nung may-ari po nung Ford Ranger po na yon. Kung pupunta kayo sa mga shop at papa-visual inspection nyo lang at siningil kayo, hindi ho makatwiran yun, hindi makatarungan yun kasi visual inspection lang yun Sigurado, sasablay yun. Unless talagang kitang-kita naman yung problema. Pero ito po, visual inspection sa kasa, nagbayad ng 3,900. Yan ang hindi po ginagawa dito sa Autorans. Kaya po ako, kapag kami tumatawag sa akin, hindi ako nagbibigay ng cost estimate. Kahit sabihin pa nilang estimate lang o ballpark figure lang, sabi ko hindi ho, kailangan malaman talaga natin kung ano ang problema ng sasakyan, saka po tayo mag-uusap tungkol po dyan sa mga presyo po na yan, tungkol sa mga estimate na yan. Kaya yung nagsasabi doon sa vlog ko na baka daw nalakihan ang babayaran, kaya daw nag-back out, hindi po totoo yun. Mas maigi, kung kayo ay magpapagawa, ipatanggal nyo talaga yung mga sirang pyesa para makita nyo at malaman nyo talaga kung yung ba isira o hindi pa. Mas sigurado po yun at mas makatitipid kayo at hindi kayo magogoyo nitong mga ganyan na pati engine gustong ibaba. Siyempre kasa na yun maniniwala ka na. Mabuti na lang, hindi po naniwala yung may-ari at dinala dito sa Autorans at ngayon po ay nakasalang na dyan kay Central yung mga injectors niya at kapag sinabi ni Central na bagsak lahat ng injectors, ayan na, magdi-decide na ngayon yung may-ari kung bibili siya ng 4 na injectors na bago, 4 na injectors na surplus, or ipare-rebuild na lang po niya diyan po kay Central yung mga injectors na yon. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Dito po sa amin, kung visual inspection, wala pong bayad. Ngayon, kung kailangan tastasin dahil go na yung may-ari, tinatastas po namin yan. Kaya hindi po totoo na yung sisimulan namin yung trabaho nang walang consent ng may-ari. Hindi po totoo yun. Wala pong ganong mga pangyayari dito sa Autorans. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat.